dear beloved, Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. At eto na nga mga kababayan ko. Nako! May bago na tayong presidente mga kababayan. Oo, may bago na tayong presidente sa TODA. Nako, hindi tayo nakapag-live ng 2 araw. Grabe, no? Kasi busy-busy po talaga mga kababayan ko. Anyways, mga kababayan ko, eto na nga, yung pong yung mega one time, big time na rally ni Defensor at ni Chavit, mga kababayan. Wala mga kababayan ko. Para bang mas mahaba pa yung libing nung kahapon na pinuntahan ko. Hindi naramdaman mga kababayan ng taong bayan na parang nagtatanong pa sila kung may nangyari talaga. Pero ngayon mga kababayan ko, samahan na natin sila. Samahan na natin sila mga kababayan na i-flex, yung pong one-time, big-time rally ni Chavit tsaka ni Defensor. Kung inyong maalala, nung mga nakaraang mga linggo, meron pong banta, ito pong si Chavit, na sinasabi niya, mga kababayan ko, na ang magaganap daw na rally ay talagang eto na yung makakapagpabagsak kay Pangulong Bongbong. At sa ganong salita naman ni Chavit, mga kababayan ko, tuwan-tuwa naman ang mga DDS, lalo na yung ngongo. Na sinasabi mga kababayan, eto na, Madam Vice President, eka pa nga, umuwi ka na. Dahil baka sa anumang oras, pwede nang ikaw ang pumalit sa Malacanang. Diba? Tapos po mga kababayan, ito ang nangyari. Ito nga ho yung nangyari mga kababayan. Pasok! Governor ng Ilocos Sur na si Chavit Singson ang pinaplanong one-time, big-time rally laban sa korupsyon at wait lang. Panoorin natin mga kababayan ko. Alam nyo sa totoo lang, mas mahaba pa, yung pong, yung inatinan kong, mga kababayan, libing kahapon, yung mga tao. Dito sa sinagawang rally ng mga grupo ni Chavit at saka ni Defensor, kasama po yung mga DDS. Mga kababayan ko, yan tag-iisa na sila ng sasakyan yan Biruin nyo yung mga sasakyan ng mga dumadaan, mga kababayan ko, isa lang ang sakay. Driver lang. Driver lang. Parang nagkaroon sila ng motorcade para mag-promote ng isang tindahan na bagong bukas. Sayang kung ginamit na lang nila, at nilagay nila yung bagong bukas na Salon 360. Di sana may pakinabang pa. Grabe mga kababayan ko. Sana ganun na lang ginawa nila, nakalibre pa ako. Eto na. Pasok, ito po yung mga sinasabi ni Chavit Singson. anunsyo ni dating Governor ng Ilocos Sur na si Chavit Singson ang pinaplanong one-time, big-time rally laban sa korupsyon at inimbitahan ang mga kabataan, simbahan at lahat ng Pilipino na makiisa. Sa naturang rally, posibleng magmarcha ang mga ito patungo sa Malacanang. Sa ngayon, wala pang So mga kababayan, ang mga kasama daw nila, mga kabataan, at grupo ng simbahan, magmamarcha sila patungo po sa Malacanang. Ngayon mga kababayan, pakicheck nga po,
i-check po natin ngayon kung sino na po ang Pangulo. Oo, kung sino na po ang nakaupo sa Malacanang, ha? Tatawag ho tayo. Oo, tatawag tayo sa Malacanang, mga kababayan, ha? Oo, eto na. Oo, sino ba pwedeng tawagan? Sino ba? Si Vice President? Nako, busy yun. Nasa The Hague. Si ano na lang, si Yusek, Boss Mike, tawagan mo. Wait lang, tawagan natin, ha? Ito na. Tawagan natin, mga kababayan ko, kung sumasagot. Ayan, nagre-ring, mga kababayan ko. Ayan, nagre-ring, ha, nagre-ring. Tawagan natin, baka iba na presidente. Hindi sumasagot. Ibig sabihin, meron kaming password kasi, mga kababayan. Pag 3 ring, ibig sabihin, nasa meeting. Masipag to eh. Yung isa, tawagan natin, mga kababayan ko, yung medyo tamad, ano? Tawagan natin, mga kababayan ko, yung medyo tamad. Ito, medyo tamad ito eh. Wait, ito. Yusek, wait. Ito na. Nako, nakapatay ang phone. Ibig sabihin, naka-close door meeting to. Tatawag tayo. Kailangan nating malaman ito kung napalitan na nila si Pangulong Bongbong Marcos. Naku, Diyos ko po. Masyado bang busy talaga tong mga eto kaya si Yusik A. Ayan, nagre-ring. Nagre-ring. Yusek. Nag-rally daw ng 30 at 31. Sabi ni Chavit, lulusob sa Malacanang para ipalit daw si Sara. Napalitan ba? Napalitan ba? Ibig sabihin ba si Pangulo pa rin ang nasa Malacanang? Okay na. Kung presidente pa rin, di okay na yan. Patulog pa sila ng ilang oras. Presidente pa rin naman si Bongbong. Ayan. Thank you, Yusek. Thank you. Alam niyo, sa totoo lang, kagabi ko pa gustong mag-live. Kaya lang, pagod na pagod talaga ako. Mga kababayan, pagod na pagod ako eh. Ayan ha. Ang nasa Malacanang ay si Pangulong Bongbong Marcos pa rin. Diyos ko, ayan na. May tumatawag. Ito, si Yusek na isa. Dali Yusek. Kasi nag-rally kahapon ang mga DDS sa pangunguna ni Depensor at saka ni Chavit at saka yung negrong malaki ilong na Ilocanong abogado. Ang tanong ko, Yusek, si Presidente pa rin ba nandiyan dyan sa Malacanang? Hello? Hello? Hindi ka naman nila nakikita. Topic mo ba? Mali. One time big time daw, parang mali. Mali? Ano nangyari? Parang pang ano lang yun eh. Live ako. So si... Lahat ng mga nanonood ngayon. Sige.
Sabihin mo, anong message mo sa mga nanonood ngayon? Ah. Mga ano ba yan? Mga DDS? Mga ano? Oh, DDS. Oh. Mga DDS? Ay, hindi. Eh, since nga, ano ba topic mo? Yung Yan, yung one time, big time na sobrang dami ng tao. Totoo. Akala ko 1,000,000 yung pupunta sa EDSA kasi one time, big time eh. Oo nga. Mukhang sila yung na one time, big time. Walang may pumunta naman pero kakaunti lang talaga. Hindi yung ini-expect natin yung panawagan kasi ni Chavit. Ano yun eh. Oo. One time, big time, million pupunta doon. Oo. So, palpak ito naman eh. Oo. Ilang beses na sila nagsubok na gawin yan. Pero talagang hindi uubra yan sa panahon natin ngayon. Ibig sabihin lang nun, malakas sila sa social media dahil sa mga trolls. Pero pagdating sa actual, kakaunti lang talaga sila. Nako! Yung realidad doon. Oo. So, kasi nga may makinang ginagamit, ano? Totoo siguro talaga yung makinang ginagamit nila. Hindi, mukhang totoo eh. Kasi kung talagang ito ay yung inahamon ko sila eh. Kung totoong talagang marami sila at gusto na nilang pababain si PBBM, hindi lumabas kayo sa kalsada. Kaya nga. Nakita yung 32 million kayo. Kaya nga. Diba? Sabi ni Chavit, talagang marami daw sila. Kasama daw nila simbahan, mga kabataan. Pero wala akong nakitang kabataan eh. Parang kulto lang ata yung pumunta doon. Wala namang mga ano doon, ibang simbahan na pumunta. So ibig sabihin, wala ano? Wala, sablay boss. Sablay. Tapusin na. Hintayin na lang nila matapos ang termino ni BBM. Masyado silang ano eh. Kaya nga eh. Masyado silang nagmamadali. Para silang, alam mo yung parang asong pulol na parang ano, hindi mapalagay kung anong, hindi sila mapalagay hanggat hindi napapababa si BBM. Lahat na lang ginagawa nilang kakuhan para lang mapababa eh. Strategy, palpak na strategy, walang kapagod-pagod. Ayaw Sasayang sila ng panahon. ayaw nila kasi tayong tanungin kung paano yung paraan eh, no? Pag sila magtanong sa atin, baka pa magtagumpay. Sige na po, magsimba ako. Okay, sige bro. Thank you. Bye-bye. Ay, tumawag. Oo, nataon lang na tumawag. Ano, mga kababayan ko, eto na, tuloy na natin itong talakayan natin, ha? Pasok! Nakdang petsa para sa posibleng rally at ang mga kalahok na grupo ang magpapasya kung kailan ito gaganapin. Kaugnay nito ay inaanyayahan ni Chavit ang lahat ng sektor ng lipunan na makilahok sa planong rally kabilang ang religious groups at uniform personnel. Pati daw ho mga kababayan yung uniform personnel. Kung gusto nilang pasamahin sa kakapranggot na naganap nilang rally. Yan mga kababayan ko. Tignan nyo. Narito ang bahagi Hindi ho yan, rally ho natin yan. Ito po yung Impeach Sara rally. ng pag-anunsyo ni Chavit Singson. Yan na. Yung one time, big time, the soonest possible one time, big time na rally. Panoorin nyo yung si Chavit Talagang nagbida-bida ito eh. Bida-bida. Panoorin mga kababayan ko Pasok! ASAP din, the soonest possible time, but I have to talk to all the religious organization. Lahat ng ayaw ng graft and corruption, lahat ng Pilipino, kaliwa o kanan, masisino. Basta sama-sama po tayo lahat para mahinto na itong garapalan na pagnanakaw ng kaban ng bayan. Samantala, sinita rin ni Singson ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos. So, ibig sabihin, sa madaling salita, mga kababayan ko, itong ginagawa nilang pambobola at panluloko sa taong bayan, itong ginagawa nila na talaga namang, sabi nga nung kausap natin kanina, ayaw nilang tumigil hanggat hindi napapababa si Pangulong Bongbong Marcos. Ang nangyayari, mga kababayan, unti-unti ring namumulat yung mga bobot tanga Nakuha ninyo? Yung bang patuloy-tuloy ho nila na ginagamit ang taong bayan, ginagamit ang mga mahihina, ginagamit ang mga naniniwala kay Duterte, patuloy-tuloy naman na natatauhan sila. Dahil po mga kababayan, hindi na ho tulad nga ng panahon na ang source
ng balita ay nasa dyaryo, telebisyon at radyo. Nasa kanilang cellphone na ho mismo na araw-araw mayat maya minuminuto nilang sinisilip. Na mayat maya, mga kababayan ko, scroll ng scroll hanggang nakita po nila, mga kababayan, yung aking mukha na nagpapaliwanag. Opo ha, nakita nila, ayan, napanood, nakuha yung mga opinion ng mga nagpapaliwanag na katulad ko, doon sila natatauhan. Hindi po tulad na nung araw na talagang kayang maniobra yung source ng balita, yung dyaryo, telebisyon at radyo, iisa lang ang nagmamanipula. Kung ano po yung sasabihin ng mga yan, yun lang yung dikta nila. Pero ngayon ho, kasi mga kababayan, marami ng independent na mga nagbabalita tulad ng mga vloggers, influencers, at tulad ninyo na mga hilig sa politika. Paano pa nila, mga kababayan ko, paano pa nila madadaya? Kung hindi lang po yung mga iba na mga nananatili, na nanonood sa mga hinayupak na mga manloloko, na mga nasa panig ng mga kulto ni Duterte, mga kababayan ko, malamang ho lahat po ng mga Pilipino ay mamahalin ng sobra-sobra si Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo? Pero kasi, katulad ng may ganyang chabit, na kapag ka-background check nyo, abay sandamukal din ng mga kalokohan at katarantaduhan na pandarambong ang ginawa nito, paano nga ho natin paniniwalaan ang isang taong katulad ni Chabit? Hindi ho malinis to. Dapat, mga kababayan ko, ang manawagan, ang magsabi ay yung mga malilinis na tao. Silang manguna, mga kababayan, para manawagan ng pagkakaisa para magpatalsik ng isang rehimen o gobyerno. Ngayon, mga kababayan, kikita nyo, yung mga nawagan, kanya-kanyang agenda ang gusto. At isa pa, Chabit, may bilin ako sa'yo. Paano ka naman, paano kayo magkakaintindihan kung ang mga kinakausap mo ay tulad niyan? Tignan mo. Dito pa lang, kundi ba naman kayo mga siraulo Biruin ninyo, yung mga ganitong klase, pinag-aaksa inyo ng panahon at binibigyan nyo ng platform. Tingnan nyo. Ayan. Ano ba mangyari naman sa panahon niya ngayon? Ano ba? Naku, Marcelo. Marcelo? Marcelo. Tignan nyo. Dito pa lang, mga kababayan, masasabi na natin mga siraulo itong mga ito Chabit, kita mo naman, nakikipag-usap ka sa taong hirap unawain. Sipin mo, Chabit, ano ba yan? Ano ba mangyari naman sa panahon niya ngayon? Ano ba? Ano daw? Si Chabit, mga kababayan. Kulang na lang, mga kababayan, tumawa na yan. Si Chabit, mga kababayan, nagpipigil lang ng tawa. Paano ito magtatagumpay, mga kababayan, kung sila mismo hindi magkaunawaan? Alam niya,
Makinig kayo, mga DDS sa sasabihin ko. Una sa lahat, kung gusto nyong magtagumpay, kailangan bago kayo mag-usap-usap ha, isipin nyo muna kung magkakaunawaan kayo. Tandaan nyo, hindi kayo magkakaunawaan. Pag hindi kayo nagkaunawaan, wala talagang magandang resulta yan. Paano magkakaroon ng resulta? Paano magkakaroon ng katagumpayan? Kung una pa lang, pag-uusap-usap pa lang, hindi na sila nagkakaintindihan. Tao pa mo ha! Diba? Tingnan nyo, pass out! Lumamangyari naman siya, no? Panuhin niya ngayon. Oh my God! Diba? Pati ako mga kababayan, gusto ko nang idikit yung tenga ko sa speaker. kasi kahit ako hindi ko maintindihan. Lalo na ito si Chavit, mga kababayan ko, ang tanda-tanda na niyan. Di lalong hindi niya maintindihan, di ba? Thank you naman kay Maring Joji. Pasok! Lumamangyari naman siya, no? Panuhin niya ngayon. Oh my God! Diba? Hindi ko talaga magets. Mga kababayan, hindi ko talaga magets. Paki-explain, nga. Kasi hindi ko talaga maintindihan. Promise, ha? Kahit ako hindi ko maintindihan yung sinasabi. Hindi maintindihan. Marshall, no? Marshall, no? Ha? Marshall, no? Sabi ni Chavit, ha? Woo! Grabe, mga kababayan. Ibang klase. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.